Magandang araw sa lahat ng inyong mga solid Sindak Short Stories listener. Silent listener no more. And by the way, ako po si JP ng Navotas. Nang ma-deploy nga po kami ng aming advisor sa isang Catholic school dito sa Manila, agad ay napagpasyahan po namin na puntahan ng personal ang aming papasukang company. Subali, ang ginawa namin ay sumakay kami ng 3 jeep bago namin marating ito. May order sa amin noon na kung halimbawa man na medyo may kalayuan yung pag-OJT-han namin, dapat ay makahanap kami ng pwedeng lugar na malapit dito na mapag-i-stay in namin. Kaya pagdating namin sa lugar na parang nga pong subdivision, doon ay may nakita at napansin kami na naglalakihang warehouse. Nakakatakot kung iisipin na tatahak ka dito kapag walang ilaw o kaya naman sa gabi na sobrang dilim at ito ang madadaanan mo. By the way, nakarating na nga kami doon at na-interview kami. Nilibot pa nga kami ng mga supervisor sa aming magiging barracks. So ang tapat ng aming warehouse ay isang malaking bakanteng lote na puro matataas na damo. Wala nga din pong kailaw-ilaw yung mga poste sa kalye, kaya nakadagdag pa nga ito sa aming concern. Fast forward. For the past 4 months, totally ay wala po kaming kakaibang naramdaman. Pero ewan ko kung ano ang nangyari kung bakit isang gabi nang ako ay pauwi galing sa isang grocery store. 8:00 iyon nang lumagpas ako sa guardhouse. Sobrang dilim nung kalye, pero doon talaga ako nakaramdam ng kakaiba. Matatakotin talaga ako ng likas, Sir Red, kaya kung ano-ano na yun na i-insert sa isipan ko. Dinuloy ko pa rin ang paglalakad at binibilisan ko na nga po hanggang sa kalagitnaan. Doon ko naramdaman na may sumusunod sa akin. Yun bang kada hinto ko ng saglit ay hihinto din yung footsteps na nadidinig ko sa likod. Nakailang beses talaga ako na palakad takbo pero ganun din yung nadidinig ko na palakad takbo na yabag. Nililingon ko nga po ang likuran ko pero kapag ginagawa ko iyon, kadiliman lamang ang bumubungad. Itinutuloy ko ang paglalakad at ganun pa rin para akong sinusundan. Hanggang sa napagdesisyonan ko na nga na tumakbo ng pagkabilis hanggang sa marating ko yung barracks. Hindi pa pala doon nagtatapos yung lahat. Sapagkat nang minsang inutusan kami ng aming bisor na kailangang lumipat ng ibang kabaraks ko, ay nagsimula na parang may iba nang umuukupa sa mga nababakanteng kama. Every 2 or 3 a.m. ay nagigising ako ng kusa, Sir Red, at walang dahilan. Hindi naman din ako naiihi. So minsan, kapag nagigising na ako ng ganun at para ma-divert yung takot ko, ay talagang pumupunta na lamang ako ng CR para jumingel at pinipilit ko talaga para kumbaga meron talaga akong gagawin. Merong silbi yung paggising ko ng ganong oras. Sa tuwing ginagawa ko ito, lagi kong nararamdaman na may nakatingin sa akin mula sa bakanteng lote na nabanggit ko kanina. Hindi nga din po nagtagal ay may nakikita na akong isang figura ng tao. Nang sumunod na linggo, hindi lamang po figura niya ang nakita ko, bagkus namumula na at parang umiilaw pa ang kanyang mga mata. Nang sumunod na linggo, pareho pa rin na figura ang nakikita ko, pero sa pagkakataong ito, yung mga umiilaw na mapupulang mga mata ay unti-unting lumalaki.
Lumalapit na talaga siya sa akin, Sir Red. Sa tuwing ganoon ay mabilis na akong umaakyat sa barracks. Hindi ko nga din po nakayanan ang mga pangyayaring ito at hindi ko rin pumahanapan ng kasagutan kung bakit may mga ganito ng kaganapan, kaya tinapos ko na po agad ang aking remaining hours na kailangan sa OJT at matik pagkatapos kong mag-clearance at matapos na mahingi ko na ang lahat ng requirements matapos nitong OJT na ito ay umalis na ako sa warehouse na iyon. Hindi na rin ako nagbalik talaga dun, Sir Red, kahit gustong gusto ko na kumustahin ang mga nakasama ko sa OJT. Sindak! Itago niyo na lamang po ko sa pangalang Julia. Ako po ay nakatira somewhere dito sa Hilongos at 15 taon na po kaming nakatira dito simula nung mag-asawa ng bago yung papa ko. Bata pa lamang po ako ay marami na akong nadidinig ng mga kwento tungkol sa mga aswang at naaalala ko pa nga po nang magbuntis si mama. Literal talaga, Sir Red, na may pumasok na aswang sa bahay namin. Buti na lamang nung time na iyon, malaki ang pananalig ni mama sa Diyos, kung kaya't nakaligtas din siya maging ang aking kapatid. Malayo kasi si papa. Nagtatrabaho siya sa syudad noon. Ang naaalala ko ay 12:00 na iyon na madaling araw nang maramdaman kong tumayo si mama. Pumunta lamang siya sa pintuan at ewan ko ba kung bakit tumambay pa siya doon. Nang tinanong ko siya, ang sabi nakikiramdam daw siya sa paligid dahil masama yung kanyang kutob. Hanggang sa laking takot ko nang may bigla-biglang kumatok sa pintuan namin. Hindi yung normal na katok, Sir Red, ha, kundi yung katok na parang magigiba na yung pinto. Kasunod nun ay may mga kaluskos akong nadinig sa yero. Dali-daling tumawag si mama kay papa noon at swerte namang nasagot ni papa. Sinabi ni mama yung nangyayari sa bahay at alam kong takot na si mama. Ano nga ba ang laban ng isang buntis at 2 bata sa lalaking aswang na alam kong pagkalakas-lakas? Sinabi kong lalaki, Sir Red, dahil meron na rin po silang itinuturo na aswang sa lugar namin. Ito po yung lalaki na madalas kong nakikita sa tuwing hapon na padaan-daan sa likod ng bahay namin. Doon kasi ay may daan papunta ng dagat at minsan nakita ko talaga siya na may dalang malaking sisidlan. Sinsabi ko nga, maraming mga aswang na nagpapagala-gala at nagbabalat kayo sa lugar namin noon at base na rin sa kwento nila, kapag masasalubong mo daw itong lalaki na tangan-tangan ang malaking sisidlan, umiwas ka na daw sapagkat ang kanyang sisidlan ay meron daw pong lamang loob na mga tao. Awa naman ng Diyos, Sir Red, ay bigla-bigla na lamang din pong nawala yung pag-iingay mula sa pagkatok at sa kaluskos sa yero at nailuwal din ng malusog ang aking kapatid. Iyon po yung unang experience ko sa aswang. Nasundan pa nga po ito around 2012 nung kami ay nasa gawing Leyte na. 14 years old na po ako nito. May bagong lipat na matanda at kasama mga bata doon sa tabi ng bahay namin. Nung nakita namin siya, namangha talaga ako kasi makikita mong ang tandanan niya pero ramdam mo na malakas pa rin siya. Mabilis pa nga ding kumilos. Yung mukha niya ay parang mukhang kontrabida sa pelikula. Singkit ang kanyang mga mata, kulot ang buhok at mapuputi na.
gusto ko nga din pong ipaalam pala sa inyo na born again Christian kami. At na-segue ko lamang dahil Sir Red, yung matandang bagong lipat na may mga kasamang mga bata ay nanay pala nung churchmate ko. Hanggang sa lumipas ang panahon, nakilala namin siya. Nakakausap since same religion nga kami at naging close sa aming pamilya. Isang araw ay pumunta siya sa bakuran namin at binigyan niya kami ng mga matatamis na pagkain at ang saya-saya namin dahil nakakain kami ng tsokolate. Hindi ko na nga din po ma-explain kung ano pa yung ibang matatamis na binigay niya. Basta parang bukayo at basta matatamis. Araw-araw nangyayari ang ganong tagpo. As in ang babait nila at talagang nagsishare sila ng mga ganito. Kami naman ay tinatanggap namin at kapag kami naman ang meron, binabahaginan din po namin sila. Hanggang sumapit ang isang araw. Biglang nagkasakit si Mama. Nagsimula sa ubo na parang grumabi ng grumabi habang tumatagal ang panahon. Ang sabi niya, sa kada ubo niya ay parang mamamatay na siya dahil bukod nga sa hindi siya makahinga, sunod-sunod ito to the point na sumasakit na daw ang kanyang lalamunan. Hanggang sa para na nga pong naging lantang gulay si Mama. May sinusuka na rin siyang berdeng likido. Dasal lang kami ng dasal nung time na iyon at naiiyak na rin ako sa nangyayari sa kanya. Hanggang sa dumating yung punto nang siya ay nagtungo sa CR at doon ay nagsuka siya ng parang bola na kulay berde. Matapos noon Sir Red, maniwala kayo sa hindi, himalang nawala yung ubo at yung sakit ni Mama. Wala kaming ibang naisip na masama tungkol sa mga pagkain na ibinibigay ng matanda. Hanggang isang araw, binigyan niya ulit kami. Tawagin na lamang po natin siya sa pangalang Minda. Si Papa naman yung nakatanggap nung time na iyon at parehong tsokolate. Mahilig si Papa sa tsokolate kaya siya ang unang kumagat. Pero hindi na po niya ito ipinaabot sa amin. Bagkus ay itatapon na daw niya ito. Sa katunayan pa nga Sir Red ay iniluwan na nga din niya yung kinagat niya kanina at hindi talaga niya kinain sapagkat nung kinagatan niya yung tsokolate ay naruroon pa kasi yung matanda. At doon na nga kami nakahabi ng kwento na maaaring yung ibinibigay ni Lola Minda ay siyang dahilan kung bakit nagkasakit si Mama. Kumbaga nakipagplastika na lamang si Papa na kunwari ay kinain niya yung binigay ni Lola Minda. Hanggang isang gabi ay may napapansin na akong kakaiba sa likuran ng bahay namin. Hindi lang iyon simpleng kaluskos Sir Red, bagkus ay pagaspas. Lagi-lagi ko po itong napapansin sa gawing likuran ng bahay. Pero ewan kung bakit sina Mama ay dead malamang dito. Minsan ay para din akong binabangungot at may sumasakal sa akin. Ang nakikita ko sa panaginip o sa bangungot kong iyon, merong isang matanda at may malaking pakpak. Hindi pa po dito nagtatapos ang lahat. Dahil may isang gabi nang kami po ay mahimbing na natutulog na magkapatid, ay bigla na lamang po akong nagising dahil parang meron po kaming kasama sa loob ng kwarto. Ang lakas nung yabag Sir Red. Hanggang sa nakita ko po ang isang malaking taong mabalahibo at para nga po siyang tutumba sa katawan ko dahil papalapit ng papalapit ang mukha niya. Para bang dadag-anan ako o hahalikan pa. Bigla na lamang siyang naglaho out of nowhere Sir Red. Pero akala ko ay yun na yun. Pero muli ay nakaririnig ako
ng kung anong ingay na nanggagaling sa likuran ng aming bahay. Sa pagkakataong ito, nagsasalita ng kung ano-anong lingwaheng hindi ko maintindihan na ang nadidinig ko na nanggagaling doon sa likod ng bahay. Hindi ko pa rin pumaigalaw ang katawan ko noon at pakiramdam ko nga din ay lumulutang na ang katawan ko. Ang weird talaga ng pakiramdam na ito, Sir Red. Para bang naninigas pero umaangat yung katawan ko sa higaan. Pilit akong kumakawala. Hindi ko talaga alam kung ano ang nangyayari na. Nilalabanan ko sa aking isipan kung kaya't nagdadasal na lamang ako hanggang sa nagising ako ng takot na takot. Doon ay nagdadalawang isip ako kung dapat ko pa bang sabihin sa pamilya ko ang nangyayaring ito or itatago ko na lamang po muna dahil baka sabihin nila ay isang masamang panaginip lamang ang nangyayari. Hanggang sa napagtanto ko, Sir Red, na hindi kaya konektado ito doon sa mga binibigay din sa amin nung Lola Minda. Hindi kaya pag nagkataon ay matutulad ako kay Mama na kung saan ay may nailuwa pang parang bolang kulay berde. At kung sakaling hindi iyon nailuwa ng aking mama, posible kayang siya'y mamamatay o magiging katulad ni Lola Minda na isang aswang? Yun ang pumasok sa isipan ko. Lalo at ang dami-dami ko ring nakain na ibinibigay nung Lola Minda. Hindi ko rin alam kung ito rin ba'y may koneksyon kung bakit may naririnig akong malalakas na pagaspas ng animoy malalaking ibon sa likod ng bahay. Dumating ang punto na inamin ko kina Mama at Papa ang nagaganap sa akin gabi-gabi. At dahil doon ay takot na sila. Hanggang sa hindi inaasahan, Sir Red. Isang araw ay pumutok ang balitang legit aswang daw si Minda. Si Lola Minda ay isang aswang. Maugong ang balitang ito sa church namin. Ang sabi, pag hindi daw siya nagsisimba at nagdadasal, bumabalik si Lola Minda sa pagiging aswang. Hanggang sa nalaman namin na maaaring yung mga pagkaing ibinibigay niya sa amin ay may halong ritual upang kami ay maging aswang. Mabuti na nga lang daw at nailuwa ni Mama iyon at maging si Papa ay nagkunwari pa na kumain ng tsokolate. So kaming magkakapatid, Sir Red, ay nag-undergo sa isang ritual ng albularyo para totally ay ma-cleanse daw kami mula sa mga ibinibigay na pagkain ni Lola Minda na isa palang aswang. Hanggang sa sinasabihan na rin po yung anak ni Lola Minda at yung apo niya na kakilala ko na wag nang pupunta sa amin sapagkat may lahi nga silang aswang. Matapos noon ay wala na ako naging balita sa kanila at hindi ko na rin pumaalala kung kailan sila tuluyang umalis sa aming lugar. Nang mawala nga din po't lumipat ang pamilya ni Lola Minda, kapansin-pansin na nawala na din yung mga kaluskos na matagal na naming nararamdaman sa likod ng bahay. Gayon din yung mga nagpaparamdam o nakikita kong elemento sa tuwing ako ay binabangungot. Sabi naman din ng albularyong nag-cleansing sa amin, ligtas na daw kami at nakawala na sa sumpa ng isang aswang. Ang nais lamang daw ni Lola Minda ay ma-transfer sa ibang angkan ang kanilang lahi sapagkat napag-alaman din namin na ayaw palang tanggapin ng kanyang anak at yung apo niya na ka-churchmate ko ang sumpang iyon. At inyong napakinggan
ang tampok na one-shot Tagalog horror story. I-like, mag-comment at i-share ang episode na ito sa inyong social media, mga certified kasindak. Huwag pahuhuli sa mga bagong kwentong katatakutan dito sa ating channel, kaya pindutin na ang subscribe button at ang notification bell. Hanggang sa susunod na kwentuhan dito sa Sindak Short Stories.